Wish granted, De Brito tatanggalin na sa Alas Pilipinas, foreign PBL coach ang kukunin at ipapalit. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Pinag-iinitan na naman ngayon ng mga volleyball fans ang head coach ng Alas Pilipinas na si Coach George De Brito dahil muli na namang nagpamalas ito ng kakaibang decision-making at taktika sa laro ng Alas. Marami talaga ang kumo-question sa kanyang mga hindi maintindihang game adjustments na tila ba hindi niya talaga kilala ang skills ng mga players niya knowing na matagal na rin naman siyang nagko-coach sa Team Alas Pilipinas. Kaya naman talagang disappointed ang mga fans. May laban na talaga na sana sa mga powerhouse teams subalit sinasayang at sinasalot niya ang mga talented players. Kaya naman after day 1 ng second leg kung saan buong game niyang binangko si Belen at umanay binabad ang mga players na off ang game ay agad na gumawa ng mga petition ang mga fans. Isang link nga ang kumakalat na may petition kung saan ang pamagat ay Os De Brito at nakalagay pa din si Tatsu Sara bilang decision maker. Ilalagay ng mga nais pumirma ng petition ang kanilang pangalan at email address. Nakalagay nga sa petition translated in Tagalog, libo-libong tagahanga ng volleyball sa Pilipinas, mga lokal na atleta at maging ang mga mismong manlalaro ay naapektuhan ng hindi epektibong pamumuno ni Coach De Brito. Sa kabila ng malaking talento at potensyal ng roster ng Alas Pilipinas, ang kanyang panunungkulan bilang coach ay binihira ng mahihinang desisyon sa gitna ng laro, kawalan ng chemistry sa koponan at malinaw na pagkakahiwalay sa lakas ng bawat manlalaro. Ang kanyang kakulangan sa pagbasa ng takbo ng laban, pag-aangkop ng estratihiya sa mismong oras ng laro at pagbibigay ng maagap na substitution ay direktang nag-ambag sa mga nakakadismayang performance sa court, nagsasayang ng mga pagkakataon at yumanig sa moral ng koponan. Ang mismong mga atletang ibinubuhos ang lahat para sa bandila ay hindi nagagamit ng maayos, na ilalagay sa maling posisyon o kaya ibinabangko ng walang sapat na dahilan. Kasalukuyan nga ay nasa mahigit ng 3,000 signatures at patuloy sa pagpapakalat ang petisyon na ito. Samantala ay marami naman ang pumatol sa petisyong ito na tila may katotohanan dahil isang account sa Twitter ang nagsabing nakarating na ito mismo sa pamunuan ng Philippine Volleyball. Ayon nga sa isang Twitter account na may username na Pilipinas Hub, sa kabila ng mga pampabatikos, epektibo pa rin sa huli ang petisyon. Ito ay mula sa magpagkakatiwalaang source at umaasa na lamang tayo na maaalis si De Brito sa posisyon sa lalong madaling panahon. Isang mensahe mula mismo sa isang insider ang nagsabing, "Huwag na kayong mag-worry ng sobra. May impormasyon na ako mula sa isang insider na magkakaroon ng changes soon. Isang European coach, basta hintay lang at pray na matuloy ang changes." Kumanya naman ito ng mga komento. Sana maglagay muna sila ng temporary Pinoy head coach na pwede niyang ilagay as assistant next season. Iniisip ng iba kung paano daw yung SEA Games, baka hindi pa rin familiarize agad yung foreign coach sa players natin. Nag-reply naman ang may-ari ng account na Pilipinas Hub at sinabing I think from PBL coach yung kukunin, so baka Coach Ettore or Lodi. Since mukhang maganda ang system nila at mahusay din ang game adjustments nila. Sinimula na nga nilang burahin ang mga komento sa IG page ng Alas na karamihan ay nagsasabing paalisin na si De Brito. Nawala na yung mga comments. So ang mahalaga, alam na nila kung gaano tayo suko at sawa kay De Brito. Pero kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang ginagawa natin. Kung si Lodi or Ettore man to, way much better. Matitino ang mga in-game adjustments at decision making nila. Hindi flower-based at any lang kahit crucial na. Manifesting lang, sana totoo yan. Italian coach or Japanese coach, yung kayang bumasa ng mga weakness as strength ng kanyang players at higit sa lahat, walang favorite player. Okay lang naman na may favorite, pero grabing maghahanap na nga lang ng favorite yung may error at wala pang receive. Kunin nyo na lang si Ty Bundit, hindi gagana ang European style of playmaking kung 5'8 ang mga players mo, kailangan mo dyan 6'3 pataas for European style. Ano masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.